mo ko dahil sabi niya 6 years pa lang daw yung washing. Nashock ako kasi nung pagpasok ko sa kanila year 2015 washing na yan, yung ginagamit ko na yan. Magti 10 years na ako sa kanila, tapos sabi niya mo mag 6 years pa lang yung washing. Ano yun? Naluka ako. Parang gusto pa yatang isisi sa akin yung bakit na siya yung washing. Kasalanan ko ba kung hindi na gumagana yung motor sa tagal na panahon? Imagine ninyo, tibay din ng washing. Magti 10 years na yung washing na yan, washing na yata yan nung pinalitan ko pa. Yung pinalitan ko, hindi ko alam kung ilang years sa kanila na nag-work. Kaloka, parang kailan lang nga. Anyway, at sabi ni Amo, mas mahirap daw bumili ng bagong washing. Wala naman sa akin problema kahit mag-hand wash ako. Nga lang, matagal matuyo. Pero wag lang nila isisi sa akin bakit nasira yung washing. Ba't ko naman sisirain yan? Importante nga yung washing sa akin. Yan nagpapadali sa trabaho ko. Kasi isa lang ko lang yung laban, tapos makakapagawa pa ako ng ibang trabaho, diba? Anyway guys, tagal din pa, no? Namalat na naman yung buhok ko, walang ayos-ayos sa buhok. Tapos ko lang maglaban na, nag-hand wash ako, tingnan si washing. Yan, tapos pang inantok ako. Nakainip lang ako saglit. Magmamap pa ako. Magmamap na lang naman ako sa magmamap na lang naman ako ng sahig. Yan na lang, tapos na ako. Then 4 PM mag-start na ako prepare ng papadinner ko din. Papadinner sa kanila. Ako, nakaka-stress kung lulutuin na naman. Isip na naman si Inday Luna. Happy Tuesday guys, this is my part 3 of video. Sa aking part 1, part 2, and part 3. So this is my part 3 video for February 4, 2015. So this is my vlog for February 4, 2025. Bakit sabi ko 2015? Sorry guys. February 4, 2025. Oh, diba? Ay nako, bilis ng araw. Yan. Gusto ko din niya mabilis ang araw para mabilis matapos yung yung aking loan. Yung aking utang. Sana Diyos ko hindi na ako magka-problema sa utang. Sana hindi na ako umutang. Kasi yung pinagtatrabahoan ko, punta lang bayad sa utang lang. Ay nako, walang gana din kaya work ka ng work, tapos wala kang maitatabi kasi nakalaan na agad yung sa Saudi. What a life. Sinisilip-silip ko yung time kasi kulang na lang ako ng 5 minutes. Pandagdag ko lang to sa aking inedit na video. 5 minutes pa. Kaya sa ganito lang din ang paggawa ng video, no? Nakakaano din. Nakakatamad din. Ay, buhay. Happy Tuesday sa inyong lahat, guys. Okay na. Unlike pag
kontrata ka. Minimum wage is 100 plus. 152 yata or 100 something. Basta 100 plus. For whole day na yun ah. Pero pag kung mag-extra work ka sa labas, I think ang minimum yata is 250 for 2 hours. Pag lumagpas ka yata sa 2 oras na yun, 500 na yun. Minsan may mabait talagang amo na 500 binibigay, isang oras lang yun o mahigit. Surtihan lang talaga. Ewan ko, hindi pa ako nakaranas ng ganun kaswerte. Swerte naman ako sa aking mga amo. Kumbaga yung OT ko, kasi hindi ako nag-day off, kahit minimum wage lang yung OT ko, at least pinag-OT ako, binabayaran ako sa hindi ko pag-day off. Maano din ako sa low kasi inaano ko din yung low. Takot din ako kasi mamaya pag ginawa ko ba yun, parang bawal kasi yun magtatrabaho ka sa ibang amo. Yung maglilinis ka ba, mag-extra work ka, bawal yun dito sa Hong Kong. Pwede kang pagmulta nun, ang laki yata ng multa, if I'm not mistaken 10,000 yata, hindi ko lang sure. Paano kung multa lang, paano kung makulong ka? Pero wala pa naman ako narinig na nakulong. Multa lang yata. Paano lang yun pag namulta ka, diba? Magkaroon lang yung kita mo sa dalawang oras na paglilinis. Tapos pag multahin ka like, sabihin na lang natin 5,000. Pisti na. May language. Magkaroon lang yung kinita mo sa sabihin ba natin sa 2 oras na yun, tapos pagbultahin ka ng 5,000, pisti na nga. Ay, ginoo ko. Minsan yun ang ginagawa ng iba dito. Ganda, risky lang. Ayoko na naman ganun. Okay na ako sa minimum minimum na sahod sa OT. Kahit ngayon sa OT dito, bawal din yun kumbaga hindi ka magde-day off kasi nasa kontrata yun na lahat ng OFW every week may once a week is may rest di talaga ang mga OFW dito. Magastos day. Nako. Alam nyo bang mahigit $100 ang magagastos mo bawat labas o sa isang buwan, 4 ang day off. Hindi, paano kung matakaw ka? Kung sa pagkain yung magagastos mo mahigit 100, tapos yung pupuntahan mo depende rin sa pupuntahan mo, especially kung magala-gala ka. Mahal din ang pamasahe. Basta kung magtatambay ka lang naman sa Central, pwede kang gumastos, depende na lang din yan sa'yo pwede kang gumastos at depende rin sa area mo na pinanggalingan. Kung galing kang North Point papuntang Central, tapos hindi ka naman matakaw kasi may pagkain naman doon na mabibili, isang seat na siya. I'm sorry, hindi kasali pa lang drinks, yung food lang, may kanin ka na tapos 2 putahe yata or 3, depende sa mga kainan. Makabili ka na ng $25 or 27 yata, let's say $30. Sabihin ba natin gumastos ka ng 50, lunch and dinner, ganun nga pa rin, kulang pa rin talaga yung $100 mo sa pamasahe pa lang na mahigit 30 na.
May nako. Magastos din. Tas magkano ng sahod. Bawasan pa every week. Pagpanay. Every week ka magdi-day off. Buti na lang sana kung single ka tapos sarili mo lang, hindi naman, sabihin lang natin hindi lahat is pinapadala mo. Kumbaga ang pinapadala mo lang sa parents mo is yung talagang pangkonsumo lang ba nila sa pagkain. Tapos bayaran like bill sa kuryente. Kasi sa probinsya naman, ang problema lang naman sa probinsya is bill ng kuryente tapos pagkain. Kasi pag sa probinsya pwede kang magpagawa ng poso. Kung gusto mo magpagawa ng gripo, pwede rin naman. Gaya ko, gumastos din ako nagpagawa ko ng gripo. Dalawa lang yung faucet. Yung sa panghugasan lang, tapos yung sa shower. Sa toilet. Kano din ang nagastos ko. May 15,000. Lahat-lahat na yung may 15,000. Sa labor, 3,500. Tapos yung motor, 2 plus. I think 3 plus pala yun. Yung sa motor. Yung paghigop ng tubig. Buti nga kasi meron na kaming poso. Bombahan or poso. Kaya yung doon na yung tubero doon na kumuha sa sa main source of water. Marami ka mabibili sa Orange app. Doon ko lang yung mga nabili. Mga nasa 15k ang nagastos ko. Pagpakabit ng gripo. Hindi na mahirapan yung magulang ko sa pag-igib. Especially yung mga magulang ko, tatay ko kasi matanda na. Parang hindi na sila magbuhat-buhat. Kasi yung poso namin nasa labas ng bahay. Mahirap, especially yung namin, yung toilet namin is mataas. Bubuhatin mo yung sa timba, paakyat. Ulot nasa kusina lang din naman. Labas ng kusina yung poso namin. Lang ako, parang ayoko lang na mahirapan sila. Nakakasad lang minsan kahit matanda na nag-aaway pa din. That's a life. Silipin ko lang guys kung ilang oras na ako. Lumagpas na pala ako. Thank you so much guys for watching. Thank you. See you next time guys. Bye.